Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at kailangan ho talaga malaman po ito ng taong bayan, hindi lang ho sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo ho, mga ka-action, itong kawalang hiyaan na ginawa ng mga Chinese. Oo, para sirain ang image ng Pilipinas ho, mga ka-action. Sus, ngayon ho, bistado na sus, Maria Josep, kaya pala ganito po ang China. Oo. Ito pala ay nag-hire ng mga vlogger at mga trolls at papagawin ng mga content ng mga kasinungalingan. Naku po, mga Chinese kayo, hindi ho talaga kayo dapat paniwalaan, hindi po talaga kayo dapat kaibiganin. Oo. So para lubos ho natin maunawaan mga ka-action, panoorin na po natin ang nasabing video. Nais ng China na magkawatak-watak ang mga Pilipino para tuluyang humina ang puwersa ng bansa sa paggiitnati ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na umuupa ang China ng mga trolls at vloggers para magpakalat ng fake news para sirain ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapanuri ang bawat Pilipino at paniwalaan lamang kung ano ang totoo. Hindi lang daw sa bansa ginagawa ng China ang pagkakalat ng maling impormasyon, kundi sa buong mundo. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. While we talk about territorial defense and we're looking outward, we also have to look inward. At hindi lamang kami, dapat lahat tayo, bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. We might be infiltrated already. And we see this in our schools, in our businesses. Magkaiba rin ang sinasabi ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Naniniwala sina General Browner at DND Secretary Teodoro na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea base na rin sa kanilang mga aksyon. Gaya na lamang ng pagpupumilit nitong matanggal ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unayza May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang kliniklaim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos ng nangyaring pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa nakalipas na rotational and resupply mission, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pang tumindi ang pagiging agresibo ng China sa mga susunod na pagkakataon. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh. Bawal na bawal yun sa maritime rules, na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ang bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal.
Sa ngayon may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosal Reef. Ryan Lacanlale, So yun na ho mga ka-action no. So napakinggan nyo na pa at narinig nyo na po. Nag-hire ng mga vloggers at trolls para magpakalat ng mga maling impormasyon. Kaya masaklap ho po dito, baka mamaya mga Pilipino pa ang ginpang-hire. Oo, hindi po maiwasan yan. Talagang mayroon niyang Pilipino na magpapahire para sirain ang sarili niyang bansang sinilangan. Oo, di ba? Lalong-lalo na yung mga pro-Marcos, mga pro-China. O, siyempre, sinong pro-China? Siyempre, may mga tao yon. O, yun yung suhulan nyo para magpakalat ng mga maling balita dito sa Pilipinas. O, di ba? Mga mismo Pilipino ang sisira din sa atin. Oo. Hindi po malayo mangyari yan. Pwede po. Kasi may mga content creator na walang iniisip kung hindi kumita. Kaya payo ko lang ho sa inyo, pag alam nyo po na mali o may duda po kayo sa mga nasabing video, maganda ho talaga na mag-research kayo. Wag nyo na pong isi-share, maawa na po kayo. Oo, kasi alam nyo na nga po na fake news, isi-share nyo pa, hindi mas lalong lumubo po ang views at like. Marami po ang napaniwala nyo, kaya ang payo ko ho sa inyo, wag nyo po isi-share after nyo mag-research na walang katotohanan po, ha? Ang mahirap kasi sa atin dito, mahilig din po kasi kayo mag-share na alam nyo naman po mali ang nasabing informasyon. O, kaya tuloy, marami ang napapaniwala. Kaya payo ko po sa inyo, after nyo mag-research at alam nyong mali o fake news, wala po kayong gagawin kung hindi i-report po yan. O, yun lang po mapapayo ko po sa inyo para hindi na po kumalat ang nasabing maling informasyon. So yun lang ho mga ka-action no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat nating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.